Good morning! Maaga nga pala kami gumising ng bebe ko ngayon para asikasuhin tong dalawang buntis. Napaliguan na nga namin sila dyan, Mima, kaya fresh na sila. Uy, buti pa yung aso, fresh na. Yung tao, wala pang ligo. Woohoo! Dala-dala ko nga yung mga damit nila dito, Mima. Tuwang-tuwa sila dahil alam nilang papasok sila sa loob ng bahay. Napili ko na nga sila ng susuotin nila dito. Nauna na nga namili ng damit si Mochi dahil ayaw niya nang nalalamangan, Mima. Uy, parang may kilala akong taong ganito. Woohoo! Gusto niya na nga itong isuot pero sabi ko sandali lang dahil gugupitan ko pa sila. Sunod ko na nga tinawag dito si Zoe. Tinatanong ko nga sa kanya kung gusto niya tong red. Sabi nga ng baby ko ay favorite niya daw tong suotin. Kaya pala nang maamoy niya ay napa-Shakira siya sa saya. Shakira. Tawang-tawa nga kami ng baby ko dyan dahil may pasayaw-sayaw pa siyang nalalaman, Mima. Nakakatuwa lang din talaga pag meron kang alagang nakakaintindi. Uy, sana all na lang talaga nakakaintindi. Woohoo! Kinuha ko na nga yung lamesang pagpapatungan ko sa kanila. Nilagyan ko nga to ng garbage bag sa ibabaw para hindi magdikit-dikit yung balahibo nila sa table. Habang inaayos nga namin ay kinakabahan na si Zoe na nanonood. Hate na hate niya kasi ang magpagupit. Kinuna ko na nga itong si Mochi dahil siya lang naman ang may favorite sa gupitan, Mima. Lalapag ko pa nga lang sa kanya dito ay natutulog na kaagad. Ayan na nga bang sinasabi ko sa'yo, Mochi eh. Sabi na kasing umiwas na kakanood ng Batang Quiapo eh. Ayan, napaghahalata ka tuloy sa puyat mo, kakaabang sa love story ni Tindeng. Huhu! Pang 28 days na nga pregi ni Mochi ngayon, mga Mima. At medyo nakakapako na ang tummy niya na umuumbok. At dahil hindi pa masyadong visible ang mga tummy nila, sa loob ko muna sila patitirahin. Para makaiwas sa disgrasya at baka makunan pa sila. Sayang naman, Mima. Madalas kasi silang nagtatakbuhan dito sa labas at nag-aaway-away. At medyo nagbabago na nga rin ang behavior nila dahil sa pagbubuntis nila. Minsan nga sila na ang nagpapasimula ng rumble, Mima. Kakanood niya na talaga yan ng Batang Quiapo. Uhuhu! Patapos ko na nga siyang gupitan dito pero natutulog pa rin. Pati nga kifi niya, nilinis ko na ng maigi para wala nang maging sagabal pag nanganak siya. Habang ginugupitan ko nga siya dito ay napapaisip na lang talaga ako kung bakit napakarami niyang utong, Mima. Binilang ko nga ito at umabot ng siyam. Samantalang ako, dadalawa na nga lang ang dede ko, wala pang utong. Huhu! Minasage ko na nga siya dito dahil natapos ko ng gupitan. At ginigising ko na nga, mukhang ayaw pang bumangon. Gusto yata dito na matulog maghapon eh. Huy, bumangon ka na dyan, may nakapila pa. Huhu! Natawag ko na nga itong si Zoe pero parang napipilitan lang. Akala mo uod na lumalapit, Mima? Hindi ko nga alam kung anong trip niya pero ganyan siya lagi kapag tinatawag ko. Parang laging inaatake ng epilepsy. Huhu! Hihirapan nga akong pahigain siya dito, Mima, dahil nagpupumiglas ng umalis. Kaya naman nung naipwesto ko na, binilisan ko ng gupitan bago pa siya makatakas sa akin. Pag yan kasi nakalusot, mahirapan na akong huliin yan. Sisiksik kung saan-saan. Akala ko nga hindi ko siya magugupitan ngayon kasi nung mga nakaraan ayaw niya magpagupit. Pero sa pagkakataong ito ay nakisama naman siya. Sabi ko kasi sa kanya, mahirapan siya magpadede sa mga babies niya pag nanganak siya dahil sa kapal ng balahibo niya, Mima. Ayun, nakinig naman siya. Nadadaan ka naman pala sa mabuting usapan eh. Hay, may pa-heart to get kapag nalalaman. Bibigay ka rin pala. Huhu! O ano ka ngayon? Sarap tulog ka dyan. Eh kung palagi ka sanang ganyan, di pareho tayong di nahihirapan. Huhu! 26 days na nga din siyang pregi ngayon, Mima. Pero mukhang mas malaki pa ang tummy niya kaysa kay Mochi. Mukhang mas nag-enjoy nga siyang magpabembang. Huhu! At dito nga, tapos ko na silang gupitan. Sinuot ko na nga rin ang mga damit nila para makapasok na sila sa loob ng bahay. Excited na nga si Mochi kaya nauna nang pumasok. At itong si Zoe naman ay napakamahiyain kaya binuhat ko na lang. Uy, ano ba yan? Napakapabebe mo naman, Zoe. Pagkalapag ko nga sa kanila ay takbuhan ng takbuhan. Hindi may pintang mga mukha nila sa saya. Kaya siguro lagi nagpapabuntis tong dalawang to para makatira dito sa loob ng bahay. Tuwing buntis kasi sila, talagang dito sila tumitira. Ligong-ligo na nga ako dito, Mima. Sabi ko sa ate nila ay bantayan niya muna. Tutugtugan niya nga raw ito para makatulog na. At pagkatapos ko nga maligo dito, ay si ate naman ang nakatulog. Huy, yung sabi ko magbantay ka, pero ikaw naman ang binabantayan nila. Huhu! Pati tuloy ako inaantok na, kaya hanggang dito na lang mga Mima. Bye!